Nanindigan si Senator Ping Lacson na hindi basta pwede paaresto ng ICC ang mga tinukoy na kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang palasyo may ibang pananaw sa isyong yan. Live mula sa TV5 Media Center din, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, anong paliwanag dito ni Senator Lacson? Tama ka, Gigi. Nanindigan nga si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na kailangan dumaan muna sa local court sakali na mag-issue ng arrest warrant ng International Criminal Court laban nga doon sa ating mga incumbent senators na nakabilang doon sa listahan ng mga co-perpetrators sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero iginiit ni Senator Lacson na hindi niya pinoprotektahan ang mga kapwa-senador. Ito daw ang paraan niya para proteksyonan kung ano yung legal system o yung legal process at isinasaad sa ating konstitusyon. Malinaw daw kasi na nakasaad sa Article 3, Section 2 na ang mga arrest warrant ay kikilalanin kung na-identify na yung probable cause ng ating judge. At kapag sinabing judge, syempre ina-assume daw na ito ay judge ng ating local court. Bukod siya, nabanggit nga rin ni Senator Ping Lacson sa panayam ng Storycon sa One News na oo, meron ngang immunity na tinatawag yung mga senador kapag naharap sa kaso. Pero marami pa kasing kailangang klaruhin dito. Una, ano bang ibig sabihin kapag sinabing in session ang Senado? At pangalawa, hanggang 6 years o 6 years and below na parusa lamang na kaso ang kikilalanin dito sa immunity. Sa ngayon kasi hindi pa naman malinaw kung ano yung kaso na isasampa dito sa mga senador na nakasama doon sa co-perpetrators at kung gaano nga ba kabigat yung kanilang kailangang harapin. Pakinggan natin yung bahagi ng panayam ng Storycon kay Senador Ping Lacson. Ang pinoproteksyonan ko yung legal processes natin, yung constitution, hindi yung aking mga colleagues. I want to make that clear kasi yun ang ginawang pambato sa akin eh. At Maricel, ano ang pananaw ng Malacanang tungkol sa isyong ito? Gigi, malinaw yung sinabi ng Malacanang na bagamat meron nga mga legal opinion na kailangan munang dumaan sa local courts itong usapin tungkol sa pag-i-issue ng arrest warrant laban dito sa mga bahagi ng co-perpetrators, nanindigan sila na meron ding panuntunan na pwedeng isurrender ng pamahalaan kung sino man yung mga akusado. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nangyari na raw ito nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan ay nakipag-ugnayan ng Interpol sa ating bansa kaya na-surrender. Ngayon kapag na-issue raw itong warrant of arrest na by the way sa ngayon ay wala pa na mga sinasabi na meron na talagang kaso o meron ng arrest warrant laban dito sa mga co-perpetrators, pero kailangan daw sundin ang due process ayon sa Malacanang. Pakinggan natin ang sinabi ni Yuse Claire Castro. So it's a choice. Para mas hindi mapolitika. Hindi ba mas maganda kung korte na hindi naiimpluwensyahan at hindi masasabing namumulitika ang siyang didinig para walang masabi manalo man ang dating Pangulong Duterte, walang masasabi. Matalo man ang dating Pangulong Duterte at kanyang mga co-perpetrators, walang masasabi ang Pilipino. Dahil neutral yun. Hindi po maaaring impluwensyahan. At Maricel, kung matuloy na nga itong pag-aresto ay anong plano ng Malacanang para maiwasan yung tensyon na naganap nung kamukha nung kay dating Pangulong Duterte? Oo, Gigi, na-witness natin lahat kung paano yung pagtaas ng tensyon nung isinagawa yung pag-aresto sa dating Pangulo. Pero panawagan ni Undersecretary Claire Castro, hindi dapat mauwi sa gulo kapag ipinatutupad itong pag-issue ng arrest warrant laban doon sa mga akusado. Kung meron na nga bang maituturing na akusado, hindi daw dapat kinakampihan ang mga ito. At malinaw din naman daw, maging doon sa naging pahayag ni Mayor Benjamin Magalong na ayon kay Yuse Castro ay hepe ng Oversight Committee noon na meron talagang mali doon sa ipinatupad na war on drugs ng Duterte administration. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.